So marami nga nagtanong regarding sa AI Messenger Assistant. Bakit daw yung huli nating tutorial, doble-doble yung sending ng AI o hindi siya humihinto reply sa user? Pangalawa, bakit daw kahit pinasa na nila sa admin, nagre-reply pa rin yung AI? The reason guys is may in-update si Meta regarding kung paano nyong i-handle yung API ni Messenger. Kaya nga mahalaga, maging stay up to date tayo. And don't worry, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga na-update. So dito nga sa tutorial na to, ang unang-unang na-update guys ay itong part na to kung saan kailangan mo na mag-response ng 200 OK status doon sa webhook. Kasi kung hindi, continuously isesend ni Meta Messenger dyan sa webhook mo yung message ng user. Kasi nga, akala niya hindi na-receive ng webhook mo. And then the second part, dati ang command ng pag-assign sa admin is release. Ngayon, binago na nila, dapat ang parameter mo ay pass. Para sa benefit ng lahat, ituturo ko mula simula kung paano nga kayo makakagawa ng inyong sariling AI Messenger Assistant. But take note guys, yung N8 nyo ay dapat naka-host sa VPS. Kasi kung wala yung static webhook, hindi yan ma-authenticate ni Facebook Messenger. Kung wala ka pang N8 sa cloud, may tipid-tip ako sa'yo. Kesa gumastos ka ng $20 per month, pumunta ka na lang dito sa hostiner.com/laquacheros. Hit enter. By the way guys, yung link na yan nasa description din below. And then, number 1 na dapat nung i-grab guys, kung makikita nyo yung self-hosted N8N natin sa cloud or sa VPS, ay merong Black Friday deals. Kaya naman, limited offer lang yan, i-grab nyo na. From there, mag-scroll down lang kayo guys, and ang mapapayo ko sa inyo guys, magsimula na kayo sa KVM2 kasi siya ay merong 2 CPU cores na siya na yung pwedeng starting ng N8N Q mode, which is mas madaling i-scale once na nag-grow yung mga automation workflow nyo. And by the way, yung kanina na $20 per month, dito 339 pesos per month lang yung gagastusin mo. So ang gawin mo, mag-choose plan ka lang, and then mag-scroll down ka sa baba, at piliin mo yung N8N Q mode. And then hit confirm. And then scroll up ka lang uli, at makikita mo dito yung part na nagtatanong kung meron ka bang coupon code. I-click mo yan, and then, bonus ko to sa'yo guys, ilagay mo, laquacheros. And then, hit apply. Kung makikita nyo, ang discount na nyan ay 20% kung ang pinili nyo ay yearly plan. By the way guys, limited offer lang yung 20% na binigay sa akin ni Hostiner. Kasi originally, 10% lang yung discount ng code ko. So, they tell me na i-grab nyo na yan bago pa bumalik sa 10%. By the way, yung code natin, nasa description din below. Pag active na ang VPS mo, mag-login lang ulit sa Hostinger dashboard, go to VPS, and then, click Manage, and then, dito sa N8NQ mode, click Manage App. Ayan, up and running na ang self-hosted N8NQ mode mo. Fill up lang natin lahat ng required info. Click Next, fill up lang ulit natin lahat, click Get Started. Dito sa final pop-up window, double check nyo kung tama yung nakalagay na email address nyo para ma-receive mo yung activation code. Click Send me a free license key. Dapat maka-receive ka ng email na gaya nito. Just copy your license key, go back tayo sa N8N natin, and then sa lower left corner, click nyo, and then Settings. From here, enter activation key, paste natin dyan, and then hit Activate. That's it. Meron ka ng unlimited workflows at unlimited executions. Simulan nga natin sa pag-create ng app sa developers account natin. Punta lang kayo sa developers.facebook.com and then mag-register kayo. Once naka-register na kayo, pwede na kayong pumunta dito sa Create an App. Dito sa Create an App, lagyan lang natin ng pangalan. Ang ipapangalan ko na lang sa kanya ay N8N Tutorials. And then, okay na ako dyan sa email address na yan. I will just click Next. Ngayon, dito nga sa page na to guys ay may iniba na si Facebook sa updated creation of app nila. Kung makikita nyo, pag clinic ko yung all and then nag-scroll down ako, wala na yung option to select others. So, depende na talaga kung para saan yung app nyo. For this tutorial, dahil ang gagawin natin ay for Messenger, I will select Engage with Customer on Messenger from Meta. I will check that one and then I will hit Next. From here nga ay pamimiliin kayo kung alin yung portfolio o business portfolio na gusto nyong i-associate sa app nyo. For me, I don't want to connect any business portfolio, so I will choose that and then I will click Next. And then from here, Next lang kayo. And then just go to Dashboard. And then makikita nyo
nag-iba na rin yung itsura ng dashboard. Dati pwede kayong mamili kung anong app yung i-connect nyo dahil nga dati may option pa to select others. Pero ngayon dahil specific na yung sinelect natin, para makapag-connect tayo sa Messenger, kailangan na natin pumunta sa use cases and then customize. And then from here, kailangan natin i-select yung Messenger API settings. So nandito na nga nakalagay guys yung kung saan nyo ilalagay yung callback URL and verify token nyo. So gaya nga ng sabi ko, dapat yung N8N nyo is self-hosted sa VPS o kaya naman ay naka-paid version kayo. So balik lang tayo sa ating N8N, mag-a-add ako dito ng webhook URL. And then gaya nga dati guys, dalawa yung kailangan nating function ng webhook natin. Kasi when you are authenticating, it would be a get function. Pero para makakuha tayo ng messages, it would be a post function. Kaya naman, ang gagawin natin, pupunta muna tayo sa settings and then a-allow natin yung multiple HTTP methods. With that, pwede na tayong bumalik dito and then meron na tayo dyang get and post. So ang gagawin ko na guys, para later hindi na tayo magpapalit ng production URL ng webhook. Siya na yung gagamitin ko, ika-copy ko siya and then hit back and then I will save this one. And then i-activate ko na siya. Once activated, balik na tayo sa ating Facebook developer account and then siya yung ipapaste ko as callback URL dito. After that, ay maglalagay lang tayo dito ng verify token. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyong ilagay na verification token dyan. So for example, I will put here test. And then, ang gagawin natin guys is i-verify and save muna natin, pero mag-e-error pa yan. Kaya lang natin to gagawin is para madaling mag-drag and drop while setting up sa N8N natin. So verify and save, gaya ng sabi ko, mag-e-error yan. Pero pag bumalik tayo sa N8N, punta tayo sa executions, dito ay pwede natin siyang i-copy to editor. And then with that, naka-pin na siya. So kung makikita nyo, ito yung pinadala sa atin ni Facebook and then nandyan yung verification token natin na ginawa which is test. So ang gagawin natin is papalitan natin yung respond to using respond to webhook node. So click natin yan. And then dito ay magagawa muna tayo ng if node kasi gusto muna natin i-check na yung password lang natin, yung ipaprocess natin. So kaya nga dito ang ginawa ko lang test, yung sa inyo gawin yung medyo mahirap hulaan. So ang gagawin ko lang, i-drag and drop ko yan dito and then gusto ko lang sabihin na pag magkamukha yung value nila, pumunta sila sa true node or true branch. So nandyan na siya. And then dito ngayon tayo mag-a-add ng respond to webhook node. Ngayon, ang kailangan nyo lang i-respond dito guys is hanapin nyo yung text. And then itong challenge na to yung kailangan natin ibigay kay Facebook para ma-verify yung callback URL natin. So ang gagawin ko, I will go back, tatanggalin ko to sa pagkaka-pin, and then I will hit save. Balik ngayon tayo sa developer account natin, and then i-verify and save ulit natin. So kung nakita nyo, nag-refresh siya, kaso minsan, may glitch si developer site. Ang gagawin ko, i-refresh ko lang yan, and we should see na okay na yung configuration ng webhook natin. So yan na nga, nag-refresh na siya. Kung makita nyo ay okay na yung webhook configuration natin. So next na gagawin natin is magko-connect na tayo ng page natin. So connect lang natin yan. I-ask kayo to login. So I will just continue. And then from here, continue lang rin ako. And then dito, hanapin ko kung sinong asset yung gusto kong i-connect. And then pipiliin ko si Lacocheros. And then I will hit continue. Once okay na, save lang natin yan. And then hit got it. Once connected na guys, ang gagawin ko naman ay mag-a-add na tayo ng subscriptions. Actually, ang mga kailangan lang naman natin dito ay si messages, standby, and of course, yung messaging handovers natin. With that, I will hit confirm. Once na-confirm ko na siya, magja-generate na ako ng token. So, it will ask you to click I understand, and then, makakopy nyo na yung inyong token. So, I will just copy this one and click done. Once okay na, pwede na tayong bumalik sa N8N natin. Before tayo bumalik kay N8N, ito nga pala yung update ni Messenger. So from their webhook documentation guys, makikita nyo dito na merong bagong rule si Messenger na kailangan mo mag-return ng 200 OK response. Sinasabi niya dyan na kailangan yan which will tell the Messenger platform that the event has been received. At ang mahalaga guys, and does not need to be resent. So, marami nga nag-message sa akin, doon daw sa una kong tutorial, bakit doble-doble yung sagot ng AI, tapos parang hindi siya tumitigil reply. So, ito yung bagong rule na yun guys. Kaya naman, iyan muna yung iset up natin. Yung pag-response ng 200 OK response. Going back to our N8N, mag-a-add tayo ng panibagong respond webhook. So, kakopy ko na lang to and paste. And then, ang gagawin lang natin dito guys is mag-respond siya ng text, which is ang ilalagay lang natin dito is OK.
And then, dito sa option, mag-add tayo ng respond code, and then, that is 200 response. With that, nasatisfy na natin yung bagong rule ni Messenger para hindi niya ulit-ulit ipadala dito sa AI natin yung mga messages. So, back lang tayo sa canvas, and then, i-clean up lang natin to. And then, I will just save it for now, and then, mag-try na tayo mag-message sa kanya. So, pupunta lang muna ako sa execution, guys, and then, mag-type lang tayo dito ng test message. So, makita nyo, dumagdag na dito yung event na yon o yung execution na yon, and then na-receive siya ng ating respond to webhook. So, ang gagawin ko is i-copy ko siya sa ating editor. And then, pag binuksan natin to, and then we scroll down, guys, makikita nyo, nandyan yung ating test message. With that, connected na tayo, nakaka-receive na tayo ng message. So, ngayon nga, ang next naman is isa-set up na natin kung paano tayo magre-reply sa messenger natin. Pero bago yon, punta muna kayo sa page nyo. So, sa page nyo, punta kayo sa settings, and then sa settings, punta lang kayo sa page setup. Sa page setup, makikita nyo dyan yung advanced messaging. Click nyo siya. And then, dapat makita nyo na naka-add dyan yung app nyo. Ang gawin nyo lang is click edit. And then, kailangan matake control niya yung conversation. And also, kung i-connect nyo siya sa Instagram, pwede nyo rin i-turn on yan na i-take over niya yung conversation. Pero for now, ang mahalaga lang sa atin itong messenger. And then, I will hit save. So, i-ready na rin natin yung routing para later kung ipapasa natin siya sa admin na tayo na natin na yung AI ang mag-reply sa kanya. So, balik lang kayo sa page setup. Dito naman sa messenger conversation routing. From here, click setup and then get started. And then, continue nyo lang. And then, hanapin nyo yung app natin, which is N8N Tutorials. Hit continue. Once okay na, guys, is balik lang muna tayo sa developer account natin, and meron nga ditong integration helper, si developer ni Meta, para hindi tayo mahirapang kumuha ng Perl. So dito, ipapaste lang natin access token natin. Kung na-paste nyo na, validate nyo, and then dapat lumabas yung page na kinonect natin, and then hindi kayo pwede mag-send pa sa iba, kundi sa sarili nyo lang, kasi nga for testing lang to. So if you scroll down, dito naman ay pwede natin baguhin yung message, which is test message received, and then try nga natin i-send yung message na yan. So makita nyo, dito recipient ID, ito daw yung ID ko, and then binigyan niya tayo ng message ID, and na-receive nga natin dito yung message na ginawa natin. Dahil may curl na tayo, i-copy ko na lang yan. And then, balik tayo sa N8N, go back lang tayo sa canvas, and then mag-add tayo dito ng HTTP node or HTTP request node, and then import curl lang tayo, and then paste here, and then import. Once okay na, nandyan na nga lahat ng parameter na kailangan natin. So, ang una nating i-edit dito, guys, is yung ating authorization. Kasi kung makita nyo, nasa header siya, hindi siya safe. Para mas safe, ang gagawin natin is, ita-turn off ko siya, and then sa authentication, dito tayo sa generic credential type, and then dito ay bearer oath. And then dito, mag-add lang kayo kung ano yung bearer oath nyo. So, for me, edit ko na lang tong existing para makita nyo. Ang kailangan nyo lang gawin dyan ay i-paste dito yung token na nakuha natin kanina. And then, save nyo lang. Once save, ang gagawin natin dito, guys, sa baba, ay mag-e-edit tayo ng recipient. Kasi gusto natin kung sino yung nag-send, doon tayo magre-reply. Kaya gagawin natin siyang expression, tatanggalin natin tong ID na to. And then pag nag-scroll down tayo, makikita nyo dyan yung sender ID. So meaning, re-replyan nyo kung sino yung nag-send sa inyo. Kaya sender ID yung kukunin natin. And then, ito yung gagawin nating dynamic later, yung test message receive, depende sa kung ano yung sagot ng AI. Kaya naman, i-try na natin siya. Ang gawin natin is mag-back lang muna ako dito, delete ko to, and then mag-add tayo dito ng ating AI node, and then dito, palitan natin ng define below. Ang ilalagay natin dito is kung ano yung sinabi nung nag-message, which is nandito siya, text message. And then, after that, mag-add lang tayo ng chat model. For me, ang gusto ko ay si ChatGPT, and then, ang pipiliin ko ay si GPT-5-mini. Then, select ko lang siya, and then, back lang ako dito. And then, after that, idudugtong ko na nga itong ating reply node. So, clean up ko lang, and then, pangalanan lang natin na maayos, guys, mabilis lang para hindi tayo malito. This is our authentication response. Yan. And then, ito naman is 200 okay response. By the way, guys, pag nare-rename ko, click ko lang siya, and then I hit spacebar, tapos lumalabas na to. And then this is messenger reply. Yan, and then rename. Isa-save ko lang siya, guys. And then, ang gagawin ko ay iraran ko lang muna hanggang dito.
Kasi gusto nating i-drag and drop yung message na ibibigay niya dito sa reply. And then from here, bubuksan ko ulit yung messenger reply natin. And then guys, ang gagawin ko dito ay babaguhin na natin tong test message receive. So gawin ko siyang expression and then lakihan ko lang. Ngayon, buburahin ko siya. And then drag and drop natin yung galing sa AI. Ngayon guys, may mga extra characters lang ako na binubura kasi minsan yung AI nagre-reply ng double quote which is masisira yung JSON format ni Messenger. Kaya naman, naglalagay ako ng mga clean up dito sa ating JSON output. So, ang ginagawa ko is nag-a-add ako dyan ng dot replace all. Ilalagay ko dyan yung single quote. Burihin ko kasi automatic nag-double siya. And then, nire-replace ko siya guys ng double backslash and then yung quote ulit natin. So, burihin ko ulit kasi nagiging double quote siya. Para basahin siya as quote pa rin pag na-reply sa atin. And then, lastly, nagdadagdag ako dito ng dot slice and then 0 to 1,500. Kasi 1,500 characters lang yung pwedeng masend sa Messenger. So pag sumobra siya, kaysa mag-error, i-cut na lang natin yung reply ng AI natin. So with that, back lang tayo dito and kung makikita nyo, error na to dahil hindi naman directly na nakakonect yung webhook natin. So i-update lang natin siya. Dito tayo sa 200 OK response sa baba. I-drag and drop lang ulit natin yung ating ID here and then good to go na tayo. Back lang tayo, i-save ko to. So ngayon, try na natin mag-message sa kanya ng hi and then hit enter. And then antayin natin kung magre-reply yung AI natin. So ayan na nga, nag-reply siya. So hi, how can I help you today? Ayan. So pag pumunta tayo sa execution, so may mga trial ako kanina guys na nag-error. So tinuro ko na lang sa inyo kung ano na yung fixed solution. And then ito yung naging execution niya. Kung makikita natin, from here nga, ito yung message natin na hi. And then after that, yung AI, pre-process niya and nagbigay siya ng response. And then from there, dito, ay cleaning up nga natin yung message. So kung lakihan natin to, ayan na yung reply niya, nandyan na. And then automatic, ni-reply niya sa ID, which is tayo. Tayo kasi yung nag-set. So going back dun sa workflow natin, sa editor, ganyan lang talaga kadali dapat or kasimple yung workflow ng Messenger. Pero syempre, kailangan nating patalinuhin yung AI natin at masagot yung mga tanong na gusto nating sagutin niya. Which is for me, ang gusto kong masagot niya is about Lacuacheros, na if someone asks regarding ano ba si Lacuacheros, ano ba yung services, dapat masagot niya. So ang gagawin ko, ipipin ko muna to. And then, itong mga susunod na gagawin natin ay itinuro ko na sa ating free NE10 intermediate course. Kaya kung gusto nyo ng in-depth learning para sa RAG, balikan nyo lang yung video na yon sa playlist natin. So mag-add lang tayo dito ng Postgres memory. And then sa session ID is i-define natin siya. At ang kukunin natin is yung nasa webhook natin, which is yung sender ID, para matandaan niya kung ano yung huling pinag-usapan ng specific sender. And then dito sa NE10 chat histories, ang gagawin ko na lang sa kanya para lang kung Messenger is papalitan ko lang Messenger. And then okay na ako sa 5 na context window length. And then next is clean up ko lang. And then next, maglalagay naman tayo ng ating Supabase vector store, which is ito. And then lagyan lang natin siya ng description. So dito nga, ang uunahin natin is yung Supabase na nag-handle ng lahat ng about sa Lacuacheros services. Kaya naman, ang gagawin ko dito, papalitan ko siya ng services tool. And then from here, hanapin lang natin yung table natin. So hanapin lang natin, it is the Lacuacheros website. And then from Lacuacheros website, mag-a-add lang tayo dito ng metadata filter. Kaya naman, kung maalala nyo, pag bumalik tayo dito sa ating Supabase, in-embed natin siya na may category na services. Ayan. So, ang gagawin ko, dapat yung filter natin sa metadata is regarding category and then yung value niya dapat ay services. So, i-copy ko lang para sure na exact yung mga values. And then dito, kailangan lang natin ng embedding model, which is dapat yung ginamit nyo sa pag-embed. Ako ang ginamit ko ay OpenAI and yung text embedding 3 small yung ginamit ko. So, back lang ako, clean up ko lang, and then nalagyan ko ulit siya para naman sa ating courses. So, dito, maglagay ulit ako ng Supabase. And then, ganun lang ulit. Lagyan ko siya ng description. So, ayan. Nilagay ko lang sa kanya na courses naman siya. And then, gagawin ko tong courses tool. And then, from there, hanapin lang ulit natin yung tamang table natin, which is Lacuacheros website. And then, dito naman, mag-a-add ulit tayo ng ating metadata filter. So, again, ikakopy ko para sure tayo sa value. So, dito, ang nilagay ko ulit is category. So, balik lang tayo dyan. Add field, category, and then course. Ayan.
Ngayon, dahil ito ay dapat specific talaga, kung mapapansin nyo, yung courses natin is connected sa iba't ibang modules. So, para maging specific yung kanyang pagsagot, hindi lang embedding model ang idadagdag natin dito, mag-a-add din tayo ng re-ranker. Again, yung re-ranker, tinuro ko siya doon sa ating intermediate course. So, add lang ulit ako dito. Again, si OpenAI siya. And then, si embedding 3 small siya. Balik ako sa ating course tool. And then, mag-a-add tayo ng re-ranker na ang supported pa lang niya is si Cohere. And then dito, okay na si 3.5. Ang gagawin ko, ang re-return ko sa kanya ay top 4 answer. Kaya naman dito ay gagawin ko siya na 20 yung limit. Again, kung paano gumagana yung re-ranker, nasa free intermediate course natin siya. And then back lang ako sa canvas, clean up lang natin para makita natin improvement. Ayan na siya. And then ang last tool na ibibigay ko sa kanya is lahat ng general knowledge na gusto kong i-feed sa kanya. So mag-add lang ulit ako dito. Again, that's Supabase Vector Store. So, nilagay ko lang sa kanya na siya yung humahawak ng Lacocheros website, general information. Again, ganun lang ulit. Hanapin ko yung tamang table. And then, add ulit ako ng metadata filter. Add tayo dito ng field. And then, hanapin ko dito yung ating general. I think ito siya. So, ayan. Category. And then, general. And then, mag-a-add ulit tayo ng embeddings model dito. And then, from here, iyan pa rin siya si embedding 3 small. Clean up lang natin. Ang gusto ko lang dinadagdag sa kanya guys na huli is si Think tool para mas ma-double check niya yung sagot niya. So, with that, kompleto na yung RAG system natin. Ang kailangan na lang natin gawin ay bigyan ng system prompt itong ating AI para malaman niya kung ano-ano ba yung tools na nasa kanya. So, ang ginawa ko nga ay nag-prepare na ako ng system prompt. So, gawin ko lang tong expression and then lakihan ko siya para makita nyo. So, ito nga muna yung initial prompt natin since hindi pa natin hinahandle yung pag-transfer sa admin. So, dito sinabi lang natin na isa siyang Messenger AI Assistant for our Facebook page. And of course, ang sinasabi natin sa kanya is mag-reply siya in a clear, friendly, and engaging response or format. Preferably in plain text with light use of emojis. And then, sinabi lang natin sa kanya kung ano nung tools yung hawak niya, like services tools, courses tools, general info tool, at saka yung think tool niya and para saan yun. And then, sa instruction natin sa kanya, sinabi lang natin na pag ang message is greeting lang, like good morning, hello, hi, wag na siyang tumingin sa ating mga tools and then mag-reply lang siya politely. Then, nilinaw lang natin na pag ang question is related sa services, tingnan niya sa services tool. Pag naman sa courses, of course, sa courses tool. Pag unclear, ang gusto natin gawin ay tingnan muna niya yung courses tool. Pag wala dong info, ine-next niya yung services tool. And if still wala dun yung info, last resort niya yung general info tool. And then, sinabihan lang natin siya na lagi niyang gamitin yung think tool niya para mas maging accurate yung sagot niya. Then, sinabihan lang natin sa kanya na be concise and helpful at saka wag siyang magdadagdag ng unrelated information or wag siyang maggagawa ng assumption. And then, dito sa general rules, sinabihan lang natin siya na wag mag-hallucinate. And of course, dahil hindi pa natin prepare kung paano magpasa sa admin, sinabihan lang natin siya na if information cannot be found, mag-reply lang siya politely, something like, let me check with our team and get back to you. And then, ayun nga, inulit ko lang na dapat concise siya and do not exceed 1,500 characters. So, with this initial prompt, itest muna natin siya kasi improve pa rin naman natin siya later pag dinagdag na natin yung part na pwede mo nang i-transfer sa human admin pag hindi niya alam yung sagot. So, ibaba ko lang to. Tanggalin ko lang muna guys itong mga nakapin na to. Ayan. And then, isave ko lang muna siya. Yung nakasave na guys, so punta tayo sa execution. And then dito sa messenger, mag-message na tayo. Siguro magtanong tayo, hello po, ano po mga services nyo? Yan. So kung makita nyo, ayan, nagra-run na siya. And then, wait lang natin matapos yung kanyang execution. So, ayan na nga, nag-reply na siya. And then, kung makita nyo, tapos na yung execution dito. Kung makikita nyo, sinabi na niya kung ano yung mga services namin. And then, binigyan pa niya ng brief description. At hindi lang yan, kung gusto mong mag-book, ay binigay na rin niya yung link. Kaya pag clinic ko yan, pupunta na yan sa one-on-one session pre-booking form natin. So, ayan na nga. Ngayon, try naman natin na magtanong ulit kung may advanced course ba sila. Meron din po ba kayong advanced course? So ayan, makikita nyo, nagpa-process ulit and then antayin lang natin matapos. And then nakita nyo nga, nag-reply na at ayan, natapos na nga yung execution natin. So, nag-reply siya, opo, meron kaming advanced course. Ayan, ang course is N8N Advanced, Deploy, Scale, and Build Client-Ready MVP. So, ayan nga yan, and then nagbigay na siya ng mga ilang details regarding sa advanced course natin. Yan. So, tatanungin ka na rin niya kung gusto mo ba ng link para bumili or more details sa module.
Ngayon, magtanong naman tayo ng tingin natin hindi niya alam. Actually, wala akong maisip na tanong for now na related sa ating website. So, sabihin ko na lang, try natin to. Can you assign me po to your human admin? Ayan. Yan lang ang naisip ko guys na pwede kong sabihin sa kanya na sure ako, wala sa ating database. So, tingnan natin yung magiging reply niya. Ayan nga, nag-execute na siya. So ayan, kung makikita nyo, nag-reply siya. Ang sabi natin sa kanya, di ba, maging polite siya pag di niya alam yung sagot. So hindi lang ganun ka simple yung reply na binigay niya kasi ang ginagamit natin dito ay GPT-5 mini. Kaya medyo creative siya. Sabi niya, sige, pwede bang i-share ang mga details para ma-forward ko sa admin. Ayan. Pangalan, preferred contact, ayan, email, phone, FB Messenger, ayan, short message o anong kailangan mo. Yan. So, kung babalik na ako sa editor, guys, ayan, i-click up ko to. Ayan. Yan yung process natin, guys. Actually, sa workflow na to, is meron ka ng AI assistant na kayang-kayang sumagot sa iyong mga clients depende sa finid mo sa kanya na data. Yun nga lang, syempre, pag gusto mo na mag-reply, magre-reply din yung AI sa kada tanong ng kliyente mo. Kaya naman, kailangan natin gawin yung second part, which is yung pagpasa ng specific client sa admin. So with that, dapat i-record muna natin kung ano ba yung mga ID ng mga client natin o yung mga nagme-message sa atin. Kaya nag-prepare na ako ng Google Sheets. So dito nga sa Google Sheets, ang kailangan lang natin ay user ID, last message date, last message, and then kung kanino ba siya naka-assign. So for now, ang gagawin ko is punta tayo sa execution and then i-copy natin to sa editor. Para naman, madali nating ma-drag and drop yung mga values. So ang gagawin ko dito guys, para hindi mag-generate yung AI, ipipin ko muna siya. And para hindi mag-send ng messages, ipipin ko rin to. And then mag-a-add tayo dito ng ating Google Sheets. And then ang kailangan natin dito is yung append or update row in Sheets. And then from there, hanapin lang natin kung nasan ba yung document natin. Ang pangalan niya, ito, Facebook Messenger. And then, hahanap tayo ng kung alin ba doon. Isa lang naman laman, thread handling. So, palitan ko na rin to. Thread handling. Para lang alam natin na yun yung ina-update natin. And then, column to match. Ang ima-match natin, guys, is si user ID. So, saan ba natin makukuha yung user ID? So, I suggest dito na natin kunin sa 200 OK response para mas kompleto yung details. So, dito, syempre, yung sender ID, siya yung user ID natin. Sa last message date, guys, ang gagawin ko na lang expression and then command na lang natin siya na $now. Ayan, para kasama na rin yung seconds. Para marami mang nagme-message, alam natin kung kailan yung exactly last message niya yun. And then, kung ano yung last message niya, ang gagawin ko lang is drag and drop ko to kung ano yung message niya. And for here, since alam natin na ang nag-send sa kanya ay AI, i-assign natin siya sa AI assistant. And then, ready to go na yan, pwede ko nang i-execute yung step na yan for us to test. So, ayan nga, nag-successful na yung node. So, pag bumalik tayo dito, makikita nyo nga na nandyan siya, ano yung last message, and naka-assign siya sa ating AI assistant. Ngayon, pwede na nating i-test yung pang-handover sa ating admin o human admin. So, balik lang tayo sa ating N8N. Back lang ako sa canvas. Save ko muna to and then ayusin lang natin siya. Ayan, save. Okay, ngayon nga, isubukan muna natin yung mag-pass ng thread control para mas maintindihan natin kung paano ba siyang gumagana. For now, mag-a-add muna ako dito ng manual trigger, which is ito. And then, balik tayo sa documentation ni Meta Messenger. And then, kung makita nyo nga dito, ay meron dyang pass thread control. So, ikakopy ko lang tong curl na to. And then, back ako. And then, add tayo ulit ng HTTP request. And then, from there, mag-i-import curl lang ako and then ipapaste natin siya. And then, hit import. From here, ang gagawin natin ay aayusin ulit natin yung authentication. Kung kanina ay bearer oath yung ginamit natin, dito kung mapapansin nyo, it is a query parameter. Kaya naman, kakopy natin tong access underscore token and then i-off natin yan. Magawa tayo ng bagong generic credential type. And then here, hanapin natin yung query oath. Sa query oath, mag-add ulit tayo. Lagyan ko lang muna siya ulit ng me messenger query oath. And then from there, i-paste natin dito yung access underscore token. And then, palitan lang natin yung value nung ating access token kanina. And then, hit save. Once na save na siya, balik nga tayo dito sa ating structure ng JSON. So, kung titingnan natin to, bago natin siya baguhing dynamic, may mga parameter tayo na kailangang i-fill up. So, first is yung app ID. Kung kanino mo ipapasa na app ID. Ngayon, kung babalik kayo dito sa ating documentation, sa Meta, walang binanggit dyan kung anong app ID ba yung gagamitin nyo. Pero, pag nag-scroll down kayo sa bandang baba,
meron dyan na note na para mapass mo yung control sa inbox, depende. Kung page inbox, ito yung ID. Ayan, target app ID. Pero kung Instagram inbox naman yan, ito naman yung default na app ID niya. Since we are dealing with Facebook Messenger, ito yung ikakopy ko at siya yung ipapalit ko dito na app ID. Yan. Ngayon, sa recipient ID, manual lang muna natin para matry natin. Again, if we go back sa ating Google Sheets, makikita natin dito yung user ID natin, and then manually, yan muna yung ilagay natin dito. Yan. So, since okay na siya, pwede na natin i-try kung marireceive ba natin yung message na to na let me transfer you to our live agent, and then dapat hindi na magre-reply yung AI sa message natin. So, back lang tayo dito, back tayo dito, and then save ko lang muna siya. And then, just make sure na i-trigger natin siya dun sa when click. And then, let's try it. So, nakita nyo, nag-successful siya. And then, na-receive din natin dito yung let me transfer you to our live agent. Ngayon, pag pupunta tayo sa execution, guys, try natin mag-message para makita natin ano ba ang behavior pag siya ay nakapasa na sa default app ID ni Facebook Messenger. So, hi. Enter natin. Then, of course, mag-expect tayo na mag-error yan. So, let me tell you bakit mag-error yan. Ang gagawin natin dito, guys, ay i-debug natin sa editor. And then, unpin lang natin yung mga nakapin kanina and then lakihan natin. Bakit nga ba siya nag-error? Kasi, kung mapapansin nyo, guys, dito, simulan na natin sa message. Yung body niya ay JSON, body, entry, messaging. Ngayon, kung titingnan natin itong webhook natin, mula sa body, entry, wala ka nang makikitang messaging. Ang makikita mo dyan ay standby. And then, ayun yung standby 0. And then, nandyan nga yung text natin, which is under tayo sa standby mode when we message. So, kaya natin ginawa yan is para madaling mag-drag and drop sa initial process natin. So, ang gagawin natin dito is mag-add tayo ng routing kung saan ba siya pupunta pag naka-standby at hindi. So, ang gagawin ko dito, mag-add ako dito ng switch. And then, ang gagawin ko dyan is mag-a-add lang ako ng another route. So, sa pangalawa natin i-assign itong message na under ng standby. So, ang gagawin ko dyan, if value, so text yan, string exist. Ngayon, guys, dito naman, pwede ko siyang i-copy. And then, ganun din siya, dapat if value exist. Pero, hindi standby. Kung maalala nyo, kung babalik tayo dito, dapat under siya ng messaging. So, i-copy ko yung messaging na yan para hindi ako magkamali ng type and then ipapaste ko. So, kung makikita nyo, mag-error yan. And then, with that, pwede na natin i-try ulit ito. Okay. Once na okay na natin yon, pwede ko munang i-save to. And then, ang gawin natin is i-execute natin to. Once na in-execute natin yan at zoom ko, makikita nyo guys na dito na yan pupunta sa branch kung saan naka-standby siya. Kaya naman, ayusin na natin yung branch na yan. Ang gagawin ko, i-copy ko lang ulit itong ating thread handling, paste ko siya, and then, ilagay natin siya dito. And then, try ko lang linisin ng konti guys para hindi siya ganong kagulo. So, pagsamahin natin to. Ayan. So, ayan nga guys, sinayos ko muna para hindi nakakalitong tingnan kung ano yung ginagawa natin. So, dito nga sa standby, ang gagawin lang natin dito guys is imamap ulit natin to. So, kung makikita nyo, yung user ID hindi natin makuha kasi messaging siya. Which is dapat standby na siya. So, ayan, kung makita nyo, standby, papalitan ko lang yan. Nakuha na ulit natin. Of course, the message is now. And then, dito again, naka-standby mode siya. So, click ko lang yan. Nakuha na niya yung message na hi. And then, ito, hindi na siya assigned sa AI assistant natin. This is assigned to our admin na. So, try nating i-run to. Dapat i-update niya yung Google Sheets natin. So, ayan, successful siya. Pag bumalik tayo, so kung nakita nyo, in-update na niya and then nakalagay nga dyan, sa admin na siya naka-assign. Ngayon, subukan na rin natin kung paano natin siya ibabalik sa AI natin. So, kung babalik tayo guys sa ating documentation, ang kailangan natin is mag-take control. So, to take thread control guys, eto nga yung curl niya. So, ikakopy ko lang to, balik tayo dito, and then, remove ko lang to, itetest naman natin yung HTTP node na yon. So, before pala that, pangalanan ko muna to. Assign to admin. Yan. And then, dito naman tayo, HTTP request, gawin ko na siyang assign to AI. Ayan. Import. So, paste nyo lang dyan. Guys, pag in-import nyo yan agad, mag-error yan. Edit nyo lang to. Tanggalin lang natin yung H dito. Ayan. And then, import nyo na. Ayan. So, kung makita nyo, nawala yung error. Pero, kung makita nyo, may mga kailangan baguhin tayo dito. So, unahin na ulit natin yung ating query parameter, which is nandyan yung ating access token.
again, pwede ko nang burahin itong access token na to. And then, mag-a-add tayo dito ng generic. And then, again, query auth. And then, again, nandyan na naka-select automatic yung ginawa natin kanina. Pero this time, hindi ko in-off yung query parameter kasi meron pa siyang ibang laman. Gaya nito, kailangan natin i-provide yung ID ng recipient and then yung metadata. So, yung metadata, pwede nyo baguhin yan like pass to AI. So, something like that lang. Ngayon, sa ID ng recipient, again, manually, kunin ko na lang muna ulit to. Ayan. And then, ilalagay ko lang siya dyan. And then, dito sa task guys, lakihan ko lang, meron dito na mga kailangan nating ilagay, like latest API version. So, ang latest API version guys, kung makikita natin, back tayo. Actually, nandito siya. Ginamit natin kanina, v12.0. So, yan yung gagamitin ko dito. So, edit muna natin yan for now. Ayan. And then, kailangan natin yung page ID natin. Para makuha natin page ID natin, balik lang tayo sa ating developer account. So, dito nga guys, kung saan tayo nag-generate ng token, kung lalakihan ko yan, ayan. Ito yung ating page ID. Pag click nyo yan, makakopy na yan sa clipboard nyo, back tayo, and then, for now, manually natin siyang ilalagay. And then, back lang tayo dito, and then, back, and then, save muna natin. Make sure lang na i-execute natin siya gamit yung when click, and then, try natin siyang ibalik sa ating AI by pressing this one. So, kung makita nyo, successfully executed yung workflow natin. And then, balik lang ako sa executions. So, ito yung execute natin na yun. And then, try natin magtanong ulit sa AI natin. May N8N beginner course po ba kayo? Yan. So, ayan nga. Na-process na niya. And then, antayin lang natin. Dapat yung AI na ulit yung mag-reply sa atin. So, ayan nga, nag-reply na siya. Opo, meron. Yung course is N8N Beginner Course. Automate with AI. Free siya. So, free siya guys. Pag gusto nyo, tingnan nyo sa website natin. And eto, binigay niya actually yung pinaka-link. So, pag click ko yan guys, ayan, and then nilakihan ko. Yan. Yan yung mga module natin for our free N8N Beginner Course. So, pag close ko yan, kung makita nyo, yun nga, dito na ulit siya sa AI dumaan. And then, pag tinignan nyo yung route niya, nandito na ulit siya sa messaging. Wala na siya sa standby. With that, back lang ulit ako sa ating editor. So, ang next na natin gagawin guys is i-integrate itong mga HTTP node na to dito sa part ng messenger response. So, actually, the first thing to do is syempre magkaroon ng if node kung saan ba siya pupunta. Ipapasa ba siya sa admin or kung siya ba ay didiretso pa rin sa pagre-reply. So, ang una nga natin baguhin ay yung prompt ng ating AI agent. So, dito sa AI agent, lakihan ko lang, and then ito na yung bagong prompt natin. Una kong dinagdag dito ay sa instruction. Kung makita nyo, if the question is out of topic, not related to Lacocheros, politely remind the user that you can only answer related to Lacocheros. Ngayon, if yung question is within the topic, but the answer cannot be found, kailangan niya tayong ilipat sa live admin or sa admin assistant natin. Or, dinagdag ko na rin dyan, if the user asks for an admin or live assistant, ganun din yung gawin niya. Forward niya yung query to admin instead of answering directly. And then, just to be sure, ginawa natin siya ng guide kung paano ba siya dapat mag-output. Na ang output dapat niya ay in terms of JSON, and then the first one is response, kung ano may message niya to the user, and then pass to admin, true or false. Ngayon, ang gawin ko guys is i-copy ko lang to. Ayan. Kasi para sure tayo na ganyan yung magiging output niya, dito pag back natin, i-enable natin yung require specific output format. With that, magkakaroon tayo ng ability to add output parser. And here, ang i-add ko lang dito is structured output parser. And then, i-paste natin yung kanina. Pero guys, mag-error yan kasi hindi ganyan ang format dapat. Actually, ang mali lang dyan is ito. So, ang gagawin ko is buburahin ko na lang yung true. So, ang default niya is false, so meaning magre-reply siya. With that, mag-a-add lang rin ako ng auto-fix format. Just in case na hindi nakuha mabuti ng AI natin yung output format, maglalagay tayo dito ng extra security, which is ChatGPT rin ang gagamitin ko, but this time okay na si 4.1 mini. Okay, back lang tayo, and then, lakihan ko lang ulit yan. Ayusin lang natin tong part ng ating rag. So, clean up ko lang, ayan, para mas maayos. And then, after that, usad lang natin muna to. Ayan. Ngayon, dahil meron na tayong output parser, dapat structured na yung output na ibibigay niya. So, para matest natin, save ko lang, and then kunin na lang natin yung huling execution natin na ito nga yung reply niya. So, from here, ang gagawin ko is copy to editor, and then, ngayong nakopy ko na sa editor, nandyan na ngayon yung reply na yon. Ang gagawin ko, iraran ko lang hanggang sa AI natin.
So kung nakita nyo nga, kinuha niya sa course yung mga data and then ginamit niya yung ating output parser. Ngayon, tingnan natin kung tama yung output niya. Mag-add na ako dito ng if mode. Doon na natin tingnan kung tama. Ayan. So nandito nga yung reply niya. And then, nandito naman sa part na to is kung ipapasa ba niya sa admin. So ang gagawin ko dito ay i-drag and drop ko to. And then, ang format nito ay boolean. And then, if false, meaning hindi niya ipapasa sa admin, siya yung gawin nating true branch. So pag in-execute ko yan, nasa true branch ngayon siya. Yan na ngayon yung pwede natin idugtong doon sa kanina natin na pang-reply. And then, i-unpin ko lang to guys. And then, baguhin natin yung format. Kasi kung mapapansin nyo dito, pag nalakihan natin yan, ginawa natin siyang string.json, pati yung pass to admin, i-reply niya doon sa user natin. Hindi naman yan yung gusto nating reply. So, para mas maayos guys, ang gagawin ko is i-convert ko itong response into proper JSON. To do that, tatanggalin ko to, and then ipe-paste ko to. Ito na yung bagong format natin. Kasi nga, galing na siya sa if node, so ginawa ko lang na mas robust yung kanyang format. Ang ginagawa lang natin dito is kumuha tayo ng JSON.stringify na function, and then yan pa rin naman yung format niya, which is meron mo ng unang curly bracket and then the text, and then colon, and then of course, i-close mo ng bracket yung buong text at saka yung value niya. And then ito yung value natin, which is kinuha na natin siya sa JSON output, and then kung makita nyo, ayan na yung response. And then ang ginawa na lang natin sa kanya guys is to slice para sure lang, extra protection hanggang 1,500 characters lang yung gagawin niya. So with that, mag-back lang ako dito, tapos i-execute na natin siya hanggang dito sa ating thread handling. So ayan, successful na nga tayo. Kung makikita nyo, nasa AI assistant ulit yan, nag-update na kung ano man yung tanong natin, and then, ayun nga, sinend niya sa atin yung bagong reply niya. Ayan. So paano naman natin itetest? Yung ipapasa niya siya sa ating admin. So, meron na tayong node kanina guys. Siguro ayusin na lang natin to. Baba ko lang muna to. Okay? Ayusin natin to mga node natin na to. Ha? Yan. Para mas malinaw. Yan. So, ito yung messenger response. So, para matest natin siya guys, magpipin muna tayo nitong AI ulit natin para hindi siya mag-load na mag-load. And then, buksan natin siya. I-edit natin yung response niya. Kahit false yan, gagawin ko muna siyang true. Just for us to test it. So, pag sinave ko yan, and then nag-back tayo, and then plinay ko hanggang dito, nasa false branch na siya. Kaya naman natin gagawin yon is para i-assign to admin siya. So, dito nga tayo. Ayan. Ayusin lang natin. Set ko lang guys, para mas madali natin makita. Yan. Tapos, ang gawin natin guys is idugtong na natin siya dito. Ngayon, open natin yan kasi may hinard code tayo dyan, which is yung recipient ID. So, ang gawin ko, gawin natin siyang expression and then lakihan lang natin. And then this one, papalitan na natin siya nung galing sa ating 200 OP response. And then, again, ito yung sender ID, which is siya na yung magiging recipient. Sinasabi lang niya na kailangan i-unpin si AI agent para makuha niya yan. So, okay lang yan kasi pag tinest natin siya, automatic makaka-capture na niya yung ID na yan. And then, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong message pag transfer siya sa inyong live agent. Nagtugtungan ko na lang to. As I do not have the complete data for now. Okay. Then, have a great day. Yan. So, bahala na kayo dyan. Baba ko lang to guys. And then, isa-save ko lang siya. Ngayon, nakayan lang natin. Then, punta lang ulit tayo sa executions. And then, try ulit natin. Please transfer me po to your admin. Yan. Enter natin. And then, wait lang natin matapos yung process niya. So, kung makita nyo, nag-reply na siya. Let me transfer you to our live agent as I do not have the complete data for now. Have a great day. Yan. So, kung makita nyo, dun nga siya pumunta sa ating, yan, zoom natin, false node, and then iyon yung nag-reply. Ang gagawin ko lang dito guys is ikakopy ko ulit sa editor. Yan, unpin lang natin yan. Kasi, gusto natin dito ay i-update natin na si admin na yung may hawak sa kanya. Kakopy ko na lang to, and then paste ko sa kanya. Yan. And then, drag and drop lang tayo dito guys. So, nandiyan pa rin na may recipient ID. Nandiyan pa rin yung mga message. And then, dito, siya ay admin na ulit. Back lang ako dito. And then, save niya yan. So, ang ginawa ko nga, ipinin ko muna to. Tapos, itry na natin siyang i-run. So, successful na nga siya guys. Dapat makita natin dito na admin na ulit siya naka-assign. So, ayan na nga. Kompleto na yung ating messenger assistant. I-unpin ko lang to. And then, lagyan lang natin siya ng label kung ano ba siya.
Save ko lang and then lakihan lang natin. So kung makikita nyo nga, kumpleto na yung AI Messenger Assistant natin. Ang kulang na lang natin ngayon is yung process pag manually gusto natin siyang ibalik sa AI Assistant or manually gusto natin siyang kunin as admin para tayo yung mag-reply. So to do that, ang gagawin ko lang dito ay mag-add tayo ng trigger and then gagawa ko ng form trigger. And then sa form trigger, on new form event, and then lagyan lang natin siya ng pangalan, Messenger Assignment. And then from here, magdadagdag lang tayo ng dalawang field. Yung unang field is user ID, kung sino man yung gusto nating ipasa sa AI o sa admin, required siya. And then, pangalawa, ang tanong ay assign to. So, kanino ba i-assign? Ang gawin natin dito ay i-drop down na lang natin siya para hindi na magkamali ng type pa. AI assistant or i-assign ba siya sa admin. So, back lang ako dito guys. So, drag and drop natin dito yung form trigger. And then, kunin lang natin itong mga to kasi ito na yung mga nodes. Copy ko ulit to. Ayan. Nagagamitin din natin sa kanya. So, mag-zoom lang ako. Ayan. So, zoom tayo sa kanya. And then, dito, execute tayo from form submission. And then, execute ko lang. Again, kunin ko lang yung user ID dito. Balik tayo dun sa ating form. Submit ko and then, to AI Assistant muna and then submit. And then, ipipin ko muna to. By the way guys, pag currently nasa admin siya, tapos trinay mong i-assign ulit sa admin, mag-error siya. And then, ganun din, pag nasa AI Assistant siya, kung currently AI Assistant yung nag-handle sa kanya, trinay mong ipasa doon, mag-error pa rin. Kaya dapat, i-check nyo dito kung sino ba yung may handle. So, gaya niyan, admin yung may handle ngayon, kaya ang itra-try natin is to pass it to AI Assistant. So, ang gagawin ko dito is mag-add tayo dito ng if node. Sa if node, dito, sinabi ba niya na i-assign sa AI Assistant? If yes, execute natin yan. And then again, murahin ko na to. Yan yung assign to AI natin. Ito yan. Then from here, ang kailangan natin baguhin dito is itong ang user ID para maging dynamic na siya. So gagawin ko siyang expression, murahin ko yung ID, ipasa ko yung correct ID natin. And then, dahil inassign natin siya sa AI guys, ang gagawin ko, yan, copy ko na lang tong thread control handling natin or thread handling, paste ulit, and then siya na yung ipapasa ko dito. And then from here, ayan, and then run lang natin to guys, para mapag-drag and drop tayo, ipin ko siya, ayan. Tapos dito nga, ayan, success, true, ibig sabihin nasa AI Assistant na ulit siya, and then kunin lang ulit natin yung tamang i-match na ID. Ngayon, dito guys, since wala namang last message date yan, hindi natin babaguhin dahil inassign lang naman natin siya sa AI manually. Wala ring last message, kaya burahin din natin. And then, it is assigned to AI Assistant. So, pag in-execute ko to, dapat mag-successful siya, and then, pagbalik natin dito ay nasa AI Assistant na ulit ito. Ngayon, pag trinay natin yan, and nagtanong tayo, AI ba to? Enter. So, habang nagpa-process yan guys, balik muna ako sa N10. Yan. Tapos, itong sa false branch naman yung itetest natin. So, before natin itest, so, ayan nga, nag-reply na, opo, ako ang Laquacheros AI Assistant. Ayan, paano kita matutulungan tungkol sa Laquacheros? Ngayon, syempre, minsan, hindi pa niya pinapasa, pero ang haba na ng usapan, gusto mo na ang mag-take over. So, for you to take over yung usapan, tanggalin lang natin yung pagkakopy nito. Again, sure tayo na dapat execute from that form. Execute natin. I-paste ulit natin user ID. I-pass naman natin siya sa admin. And then from here, magsasubmit ako. Once submitted, ipipin ko lang muna ulit to. And then, nandito nga tayo sa false node. Sa false node, again, dito, ang babaguhin natin is itong part na to kung saan dapat yung ID ay tama. Suburahin ko yan. I-grab ko yung tamang ID. And then, from there, babaguhin natin message. Kasi, iti-take over nga natin without AI passing to it. So, kayo na bahala kung ano gusto nyo sabihin. So, for me, sabihin ko na lang dyan, this is the Laquacheros Live Assistant. Good day to you. I will now be handling this thread. Oops. Wait. So after nyan, pwede na natin execute to. And then, kung makita nyo, na-receive natin, this is Laquacheros Live Assistant. Good day to you. I will now be handling this thread. So, ngayon, ipipin ko lang muna ulit to.
para maayos rin natin ulit na ma-assign siya sa admin. So from here, buksan ko lang ulit to. Again, okay na yan. Dito, ang may hawak ulit may admin. Oops. And then, execute, setup lang natin. Okay. So, successful na siya. Back tayo, double check natin. Assign na ulit siya sa admin. So, ganun nga lang natin ma-handle yung ating AI Messenger Assistant. Ngayon, mahirap naman guys. So, i-unpin ko lang to. Lakihan natin. Mahirap naman kung babalik pa kayo sa N8N para lang ma-manage nyo kung i-assign nyo ba sa AI o hindi yung isang user. So, ang gawin natin, clean up ko lang guys para kita natin. So, ayan guys, inayos ko lang. So, ito na yung user assignment natin. Ang pwede nyong gawin dyan guys, para hindi na kayo magbalik-balik sa N8N, dahil nga naka-active na tong workflow natin, buksan ko lang to, punta ako sa production URL, i-copy ko siya, yung webhook na yan, and then back lang ako. Ang gagawin ko ay pupunta ako dun sa monitoring ko na Google Sheets. And then, ito, ang gagawin ko, mag-a-assign na lang ako dyan ng URL or insert link dito, paste ko siya, and then, i-click ko yung URL na pinost ko. And then, nandyan na siya. Ngayon, if ever na ito, gusto kong i-assign ulit sa ating AI assistant, ang kailangan ko lang gawin ay i-click itong link na to, and then bubuksan na niya yung ating form. I-paste ko lang siya, and then gagawin ko siya na AI assistant, and then submit. Once submitted, close ko lang to, and then makikita ko AI assistant na siya. So, dapat mag-reply itong AI assistant natin. So, para sure tayo, tingnan natin sa executions kung ano yung mangyayari. So, ito yung last execution. Magtanong ngayon tayo. How much po yung N8N advance course nyo? So, kung makita nyo, ayan nga, na-process na niya, and then antayin lang natin siya mag-reply. So, ayan nga, nag-reply na siya. Hi, ako ang Lakotsero sa AI Assistant. Ang N8N advance course namin ay nasa pre-sale, Founders Edition price na $99 one time. So, ayan guys, one time lang yung $99 na yan. And then, of course, if gusto mo makita kung ano ba yung laman niya, binigay na rin niya yung link. So, pag-click niya yan, and then nilakihan ko yan, nandyan nga yung ating advance course. So, yan nga guys, ang updated AI Messenger Assistant natin. At hanggang dyan nga muna sa ngayon. Mga Lakotseros, laging tandaan, less manual work, more Lakotsa.